Ito po ang kakausapin natin ay taga Bohol. And I suppose ito po ay live direct from Bohol. At pabatiin muna natin ang kanyang pangalan po ay Elvin Iperacho Vitor. Elvin, good afternoon sa iyo. On the air na tayo. Elvin, welcome sa ating Talantura Kasanggabold Langit. Good afternoon po, Sir Ray Langit. Maraming salamat po sa chance na maging part po sa inyong program. Thank you so much po, sir. God bless you more. Opo, walang anuman. Elvin, if you don't mind, kasi nakita ko pong larawan mo, batang-bata ka. Mga ilang taon ka na ngayon, if you don't mind? 29 lang po ako, sir. Ah, So, 29. pa po. Okay. Bata pa. Uh, Kapag ka sinasabing inborn na eye defect, ang mula nang ipanganak ka, meron kang problema sa mata. Exactly, ano ibig sabihin? Malabo ang iyong patingin? yes po, sir. I have myopia po, sir. So, yung myopia ko po is high level. So, when I was in grade 2, ano po, sir, 300, 400 na po yung grado ng mata ko. And then ngayon po is 1,700 tapos 1,500. So, parang legally blind. I am just using contact lens po para makakita po ako, sir. If wala po akong contact lens, tapos walang eyeglasses, kasi yung eyeglasses ko makakapal eh. Kaya nagko-contact lens pa ako ngayon. So if wala pa akong eyeglasses, yun talaga, blur po yung makikita ko, sir. Parang yung sa camera po, sir, na parang yung bokeh sa camera, pag binablur mo, so yun po, yun yung nakikita ko sa paligid. So despite the disability po, kasi when I was a kid, talagang binubuli ako. Tapos kaya nahiligan ko mag-drawing lang kasi medyo walang masyadong kaibigan kasi nga binubuli na parang matanda, yung parang ganon, yung parang apat mata. Yun po, sir. Yeah, Elvin, medyo magkukwentuhan tayo ngayon, ha? And kasi kahapon lang, yung aking isa sa aking naging tema rito, yung mga paintings naman ng mga bata, yung mga autism ng mga bata, dahil meron kaming event dito sa Radyo Aguila Net 25, yung Embrace kung tawagin, ito'y pag-alalay doon sa ating mga may kapansanan. Pero sila'y nakagagawa rin ng magagandang painting. Katunayan nga, di-display ko rito yung mga paintings nila. Nako, ang daming sumuporta, ang daming bumili. Kaya nga yung mga paintings nila, 6 na paintings, 6 na kwadro, umabot ang proceeds ng 19,000 para sa mga bata na may karamdaman. Wow. And, ang galing po, sir. Oo. Kailan ba nagsimula na ito ang naging hobby mo, yung pagpipinta? Kailan ka nagsimula? When I was a kid po kasi, sir, nung tinitingnan ko yung papa po na nagdo-drawing, talaga namamangha ako, sir, na kung ano yung tinanong ko kung ano yung kurso na yon, and then ano yung profession paglaki ng ganon. Sabi ng papa ko, isang artist, and then magsa-study ka ng fine arts in order to attain this kind of profession. Kaya in my elementary years, sir, nilagay ko na talaga sa ambition ko na I want to become an artist. And then when in high school, I really put my to become a professional artist in the yearbook. And then kaya pagka-college po, nag-aaral po ako talaga na fine arts. Kasi natatandaan ko pa po when I was in elementary and secondary years, yung only ribbon ko lang po talaga is fine art. Naghahanga din ako na magkaroon ng ibang ribbon, pero wala po talaga, isa lang po yung ribbon ko. Yun po, sir. Yeah, sino ang iyong inspirasyon? Si daddy mo ba ay nagpe-paint din siya? Dati po nagpipaint siya ng watercolor, yung papa ko. So I was inspired with the colors po, sir, kasi nga medyo may difference ako sa mata. Kaya gusto ko yung mga vibrant colors, yung mga colorful na mga objects. Kaya yun, and then naging inspiration ko siya to paint. But now my greatest inspiration po is the goodness of the Lord, because even if he gave me this kind of disability, but he also gave me wisdom and an ability to create po, sir. Yung bang mga nakita kong painting, ipakikita natin ngayon, ipa-insert natin dito sa ating usapan yung mga paintings mo. Alam mo talagang gaganda, buhay na buhay yung mga paintings mo, no? And Thank you so much, sir. ano ba yan?
oil painting ba ito, Elvin? Dalawa pong klase ng medium ko po, sir. Merong acrylic tsaka oil painting. But yung mga malalaking painting ko po, sir, is yun po ay oil. Yun yung gamit ko po, sir. So, I'm into hyper-surrealism approach po ngayon. Yun po yung ini-introduce ko. Mm-mm. And nabanggit nga na Leonardo da Vinci International Award. Yeah, aling award itong nakuha mong ito at saka aling bansa? Yes po, sir. I just wanted to clarify po, sir, kasi yung award na yan po, sir, is hindi po siya competition. It's a recognition of an artistic merit. If the artist is consistent with his styles or his career, then the curator will try to curate his work, and then if you submitted some of the work, then the board will decide if you have the chance to be awarded in the Milan Museum. So if meron kang chance, then you will go to the next stage, and then yun na, nag-i-invite na sila. They will send you invitation, the formal invitation, and then with the sign of the organizer of the event. And then it will be happening this coming April 13 po, sir, 3 p.m. in the Milan Museum. Science and Tech Museum. All right. Yun po. Yeah, congratulations in advance, Elvin. Yeah, malaking salamat po. Malaking karangalan yan. Kaya naman naitanong ko kung aling Leonardo da Vinci Awards ito dahil doon sa mga recollection ko, meron ding award na ibinibigay yung International Consortium ng Rotary Clubs. Ano po? Meron ding Leonardo da Vinci Award na ibinabahagi ang American Society of Mechanical Engineering at yung Leonardo da Vinci Award Arts na ina-award ng World Cultural Council sa Mexico naman. At itong sa iyo, sa Paris mismo ito, ha? Hindi, sa Italy po, sir, sa Milan, Italy. Yes. Alam mo, sa iyong mga obra, nakita mo ba, Georgette, i-flash mo nga sa kanya yung isang nakita kong yung may yung parang may edad na pinaint niya na mama. Parang buhay na buhay ang pagkaka-paint mo noon, Elvin. Maraming salamat po, sir. Doon sa mga paintings mo, siyempre, meron kang paboritong nagawa. Hindi man marapat, siyempre, lahat naman ng paintings mo, consider mong co-equal yan. Pero siyempre, merong para sa iyo, pinagmamalaki mo at madalas mong isinasali sa mga paligsahan sa contest. Aling painting ito? Siguro po kasi lahat po yan is naman talaga, kumbaga an extension of my soul, kaya mahal ko po yung lahat ng obra ko po. Pero siguro yung recent ko po yung kumbaga pinaka ko po favorite, kasi I really added new elements of surreal. So it shows na yung stages ko po of evolution sa art is andun po yung recent evolution ko. Andun po yung recent na gusto kong ipahiwatig. And then in the next painting naman, mag-i-evolve na naman uli. So yun po, sir, I really wanted na to express the yung idea ko, yung konsepto ko, and then fusing with the hyperrealism approach. Kasi pag hyperrealism approach po, sir, parang okay naman, pero mas gusto ko kasi yung merong included yung surrealism approach or mga conceptual elements, and then mga dreamlike elements to promote the whole concept, or to support the whole concept po sa gusto kong ipahiwatig. So yun po yung parang yung recent ko po na obra, kasi yun po yung nilagay ko po sa Leonardo da Vinci book. So yun po yung parang yung maybe the most favorite, kasi yun yung recent na gawa ko po, sir. Itong isang picture na ito na pinaint mo,
Kailan mo ginawa ito exactly? Itong may edad na dalawang kamay nakataas yung dalawang kamay niya? Hindi, tama yung kanina, Georgette. Pakita mo uli yung kanina. Na, ano po sir, last year po yun sir. last year. Oh, yung title ko po doon is parang in English, Bisaya kasi yung title ko po sir because I really wanted to promote Bisaya as an artist, as a form of fun. So, yung in English po, yung title po doon is Time of Abundance. Ipakita mo, Georgette, yung isang, yung kaninang pinakita mo, dalawang kamay nakataas. Yan po. Oo. Yung dalawang kamay noong may edad. Ilang days mo ginagawa ang isang picture na tulad yan, isang painting na tulad yan? Umaabot po like ng 3 months sir or 4 months, yung parang 3 to 4 months. Minsan nga yung 5 months, umaabot mo ng 5 months. So medyo matagal yung process ko sir kasi I believe in the process of layer over layer po na pag-apply ng oil po. Kaya, and ang isang painting mo, if you don't mind, matanong kita, Elvin, kapag ka merong interesadong bumili, magkano naman ang amount na halaga ng isang painting? Sa ngayon po sir, medyo mura pa ako sir kasi andito lang ako nakabase sa Bohol. So I'm really pushing na hopefully someday it will also increase my value. But even though nandito lang ako sa Bohol, meron pa akong mga international clients and then I also joined some international exhibits. So yun po, yung price ko po ngayon is medyo mababa, 75 pesos per square inch pa ako ngayon sir. But hopefully after the Milan exhibit, so some people are advising me to increase a little bit siguro po sa price ko because I believe that that kind of recognition is limited to all over the world because there are curators who will check your proposed paintings na sinubmit niyo po. So, yun, medyo magtataas siguro ng konti po, sir. Pero hindi naman yung sobrang taas. Kasi, hindi naman ako ganun Sino ba naman si Elvin? Galing lang ng Bohol. Isang probinsyano lang po ako. Alam mo, Elvin, napag-uusapan natin si Leonardo da Vinci, most famous painting, yung Mona Lisa. Na ngayon ay nakadisplay mismo rito sa Louvre Museum, Louvre Museum sa Paris. Alam mo, makasaysayan ng painting na yan ni Mona Lisa dahil yan ay na-acquire noong King Francis I ng Pransya at ngayon ay property na ito ng French Republic. Kaya pagpunta mo riyan, dapat sumaglit ka riyan at makita mo rin doon sa Louvre Museum ng Paris, yung mga painting na ganyang gawa. Creation mismo ni Da Vinci. At alam mo, napag-uusapan natin yan ito pakikita ko sa iyo ha. Dahil lang aking kasanggang si J.R. Langit, yung aking anak, talagang nagpunta riyan sa Louvre Museum sa Paris para sinadya niyang puntahan mismo yung Mona Lisa. Grabe. Oo, talaga. Hopefully, sir. Hopefully, makaano din ako kasi it's a great honor po na ma-experience yung gano'n. Oo. Ito, ipakita ko lang sa iyo, maikli lang ito. Yan, si J.R. Langit. At yung Mona Lisa sa loob ng museum nito. Kung hilig ka sa sining, narito ang isa sa pinakamalaking museo sa buong mundo at isang makasaysayang monumento sa Paris, ang Louvre Museum. Kasalukuyang tahanan ito ng mahigit 380,000 na mga artifacts at nagtatampok ng 35,000 na likang sining. Matatagpuan dito ang mga kilalang likang sining gaya ng Mona Lisa ni Leonardo da Vinci at Venus de Milo na isa sa pinaka-iconic na sculpture sa Louvre. Sa sobrang lawak nito at sa dami ng bilang ng mga obra maestrang narito, sinasabing aabutin ka ng mahigit 100 araw upang malibot ang buong museo. Kaya naman kung bibisita dito, planuhing mabuti para masulit mo. Ayun.
Alam mo, Elvin, itong Sa napakahalagang... sining, narito ang isa sa pinakamalaking Itong museo nap- sa buong mundo. Okay. Itong pinag-uusapan natin ito, na binisita mismo ng ating kasanggang J.R. Langit, na painting ni Mona Lisa, gawa mismo nitong si Da Vinci, na nakadisplay doon sa Louvre Museum diyan sa Paris, ano? And ang hindi ko makalimutan pagka binabasa ko yung historya nito, nagbibigay ito ng napakagandang inspirasyon sa mga katulad mong artists at mga nagre-resonate ito ng maraming mensaheng pwedeng makarating sa iba't ibang fields at discipline. Ang line na ginamit nitong si Leonardo da Vinci nang nabubuhay siya, ang sabi niya, simplicity is the ultimate sophistication. Simplicity is the ultimate sophistication. Yan ay quote ng galing kay Leonardo da Vinci. Okay. Yes po. Thank you so much po for reminding po, sir. Oo. I'm Kaya just, Elvin, bigyan kita ng pagkakataon, ano ang final words mo, mensahe mo sa lahat ng katulad mong artist at doon sa mga ibang interested na pumasok din sa larangang ito at makuha rin yung kagalingan mo at mga ginawa mong work of arts na yan. Thank you so much po, sir, no, sa time. Yung message ko lang po, no, sa mga artists, lalo na sa mga uprising artists, and then sa mga artists na nasa field na of arts, yung gusto ko lang i-input is maybe we should plan, our plans must be in line with the plans of God. Kasi if you have if you have plans, limited lang yung ano natin yung utak, but if we recognize the power of divine knowledge, then meron tayong makakreate na something na mas greater. So yun yung input ko sa sarili ko na I am just pinahiram lang ako ng Panginoon. I am just being a steward, merong stewardship na binigay ng Panginoon sa akin, that because maybe kung wala akong ability to create, paano na ako magsusustain? Meron pa akong diferensya sa mata. So I cannot work in the farm because when I was young, my lola told me to work in the rice field. Pero hindi ko kaya kasi may sira yung mata ko. So that's why I really focus more on painting, because I believe na what you love, what your passion, for example, you love your passion, meron talagang patutunguhan And then if meron kang focus, and then there will be a greater outcome kung meron kang focus. Kaya practice lang ng practice, kasi yun din yung ginawa ko Practice lang ng practice. Yung success is hindi yun overnight Yung success can be attained with the experience, with the struggle, with the hardship. Kaya just embrace the struggle and hardship, kasi normal lang yun You cannot attain that if you cannot attain success if you don't accept the struggles in life. Kaya if you are an artist right now, if you are struggling, we are all struggling na while living. So kaya it's our noble cause na to create artwork that heals the soul. Kasi yung art is yung natin, yung purpose natin, bakit tayo nag-artist, is to create an art piece that can heal the soul. So 'di ba, quote 'yun ng isang artist na pag tiningnan yung painting, talagang merong emotional impact, 'di ba? So para sa akin po, it's better to promote our identity, our culture with our artwork, because when I went to Borobudur or in Thailand, they really value their culture. That's why me as a Boholano, I wanted to value my culture as a Boholano, as a Filipino, and then to promote it in the international audience. Kaya po, pinupush ko tong ganito kasi I am not a selfish one na yung sarili ko lang yung iniisip. I wanted to inspire other young artists na kung kaya ko na meron akong diferensya sa mata, mas kaya nyo kasi you are completely walang disability. Kaya hopefully you align your plans with the Lord, and then the Lord will give you wisdom along the way. All right. Well said,
Elvin, yun, Yes, sir. napakaganda ng mensahe mo ito sa kalabri ng ating mga kapatid sa Iglesia, sa Radyo Aguila, Net 25. Yes. Napakinggan po ninyo at nakita po ninyo sa pamamagitan po ng visual ang taga Bohol na magaling na artist with visual disability natatanggap po mga kaibigan ng isang recognition kaloob po ng International Leonardo da Vinci International Award. Elvin Perocho Vitor. Daghang salamat po. Thank you so much.